Today is Sunday, o ginatawag nato ni Resurrection Sunday. And since this is Resurrection Sunday, atong isgutan karon ang mga mensaheng adunay kalambigitan gayud sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang tibuok kalibutan saulog ini. Ang uban ganihang buntag sila nagasaulog kabuntagon. Apan ang uban nagasaulog sila sama sa atong ginahimo karon. And I believe that God is doing something. Ang atong pagpangalagad makaigsunan sa Ginoo gikinahanglan kini o ginatawag nga pagkamaninutluton. Amen. Okay, ang atong topic this morning, ang imong pagkabanhaw akong dakong paglaom. Kung wala si Jesus mabanhaw, kawang ang atong pagpangalagad karon. Okay. Amen. The meaning of God's or Jesus' resurrection. This is what I'm going to share with us this morning. Okay. Ang pagkabanhaw ni Jesus, usa kini sa pinaka-importanting event sa history. Okay? Namati ba ta? All the histories of the world, mamahimong walay pulos kung wala ang pagkabanhaw ni Jesus. Kaya ang iyang pagkabanhaw, mo ni siya ang atong dakong paglaom. Di ba naamantay Christmas? Christmas, naatay birthday, nagay mga gipang celebrate sa kalibutan. But don't you know, the great celebration that the world must celebrate is the celebration of Jesus' resurrection. Daghay mga ginatawag og debate about na ani. But ang Bible is very clear declaring that ang pagkabanhaw ni Jesus mao kini ang dakong paglaom sa mga Kristiyanon. Morning culmination sa Semana Santa ang pagkabanhaw ni Jesus. It gives hope to all billions, I do not know if billions nga ang followers ni Jesus around the world. Apan walay pulos ang atong pagpangalagad igsuon kung ang atong Ginoo wala siya mabanhaw. So this morning, tagaan mo na kog 10, napulo ka mga butang kahulugan o meaning sa resurrection ni Jesus. And these 10 reasons why Jesus' resurrection is so important. I do not know kung sa taod-taod na ninyong pangalagad sa Ginoo, ning santop na ba sa itong unahuna, o nasabta na ba nato unsay kahulugan sa iyang pagkabanhaw. Ang pagtuo nato kaniadto usa lang kini ka pasundayag. But I tell you, this is not just like a movie nga makita nato diha sa mga palabas sa television, but this is the real nga panghitabo nga mismo ang Dios Amahan naghatag sa anak nga si Jesus na tao diha kang Virgin Mary. Nabuhi sulod sa 33 katuig sa kalibutan. O gumani ana, iyahang gihatag iyang kaugalingon ngadto sa mga Roman soldier aron gyud matuman ang propesiya, ang panagna nga kinahanglan mamatay gayod ang Mesiyas o ang manunubos. Og sulod sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Og ang iyahang pagkabanhaw balikon ko mao kini ang atong paglaom. Okay. Unang butang,
makita nato kini, ang iyahang pagkabanhaw, iyahang gipalig-on, hallelujah, gitagaan kita niya og, no, ang iyang pagkabanhaw, iyang gipalig-on ang akong pagkamatarong. Matter pa, the believers are justified before God. Ingani man God, kung wala siya mabanhaw, ang mga buutang tao karon walay pulos. Bisag giun sa panimo pagbinuutan. Matinabangon kasi mong silingan, matinabangon kasi mong ginikanan. But if Jesus wala siya mabanhaw, walay pulos ang imong pagkabuutan. Mapuslan ka sa kalibutan, apan walay pulos, kaya nga naman, walay eksaktong reward sa imuhang righteousness. In Romans chapter 4, verse 25, Roma 4:25, nagaingon, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Ako malikon sa pagbasa, kung natay Bisaya nindot, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala, o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Kung imong klarohon kini nga bersikulo, kung si Jesus wala mabanhaw, wala lagi pulos ang imong pagtinarong. Kung wala siya mabanhaw. But the time that Jesus was resurrected, ang atong pagkamatarong iyang gipalig-on. That's why sa atong panahon karon, over 2,000 years na igsuon nga si Jesus na banhaw, mao nga ang atong pagpangalagad karon kung nagbinuutan ka, samot na idubli nimo, idublado, itriple ang imong pagbinuutan. Kaya nga naman, naanay pruweba nga ang imong pagkabuutan i-reward inig-abot sa tamang panahon. Justification means to put right with o to put right with God. Tungod sa atong mga sala, matod pa, humanity is cut off from right relationship. Roma 6:28, ang balaang kasulatan nagaingon, nga tungod sa sala, napahilayo ang tao. Roma 6:28, 28 anak. Napahilayo ta because of sin. O walay si bisan kinsang makahimo ni ana sa pagtambal. Walay tao nga makahimo sa pagtambal ni ana. 28 anak, 6:28 anak, please. Okay. So, okay, kinato na lang. Kaya ang bayad sa pagpakasala, usay bayad? Kamatayon. Gusto na kapasabtan nato, di ba? Although, ang uban ni nakabalo natin, kay ginagamit na to sa atong witnessing, apan ang gingon din, di ba? Kung dili na to masairan, ang basic man ni, importante, pundasyon sa itong pagpangalagad, dili ta makapadayon sa pag-adto sa unahan, o dili nato kayang mapasabot ang atong kaigsunan, nganong mga lagad ta. Amen ba? Kaya nakabutang sa itong utok, relihiyon. Asa ka magpasakop, ang pagtuon nato, kung sakop na kanyang simbana, okay na. But don't you know, God is not after of our religion. Wala man mamatay si Jesus sa relihiyon. Apan ang iyang gipakamatian ang tao nga nakasala. Matod pa, ang bayad sa sala, ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Take note ha, walay tao nga walay sala, kitang tanan nakasala o kitang tanan mamatay. Importante nga masabtan nato na, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Klaro kayo. Apan kung si Jesus namatay, apan wala siya mabanhaw, kanang 6:23 walay pulos. Void, null and void. Kaya nga naman, wala man siya mabanhaw. Isaiah 59:2. Isaiah 59:2. Naibalo ba mong kita ang object of God's wrath? We are the object of God's wrath. Sabot pa sabot ana.
ang kapungot sa Ginoo naa kanato. Are you there? Napa mo diha? Matod pa. Ang inyo hinong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Unsay rason nga magpalayo ang Ginoo tungod sa sala sa tao? Because of our God, because He is a perfect God, justice, matter pa, iyahang silutan ang tanan nga mga tao nga nagpakasala. Without someone stepping on the correct para sa atong sitwasyon, dili ta makabaton og maayong relasyon sa Ginoo. Ug kitang tanan mga matay gayod tungod sa ato ang sala. Pastor, wa man kumukaon to mansanas. Wala man kumukaon tong apol. Yes, wala tay lamot ato. Wala ganit ta makatilaw atong apol kung sa lami ato. Tree of knowledge of good and evil. The fruit itself, we do not know what is the real test. But ang sala nga nabuhat ni Adan ug Eva, kita ang nahimong makaluluoy. Sa Ebanghelyo, damay rata ana. Apan ang damay nga nakanato grabing damaya. Kaya ang tanan nakasala mamatay gayod. Ug ang kamatayon igsuon dili lang sa pisikal. Di ba sa nasayra nato sa ako nang gi-share labi na sa atong focus 1, ang tao mamatay physically, ang lawas mubulag sa atong kalag ug espiritu. That's the time that adunay separation. Magbulag na karon tapok pa man na the spirit, the soul, and body. Samtang buhi ka, nagtapok pa na. Apan kung mamatay ang tao, magbulag na. Ang atong lawas, maoy ilubong ngadto sa yuta, diin gayod kitagikan. But our soul and spirit, our spirit will go back to God. Ecclesiastes 12:7. But our soul will face judgment. Napa mo diha? Ang atong kalag, maunay mga tubang sa Ginoo. In the death of Jesus Christ on the cross, ito no, sa iyang kamatayon sa cross, God put our punishment on Christ so that we could be justified before Him. Katuganing pagdupa ni Jesus sa cross, katong pagpasa niya sa cross, katong namatay siya, ang tanang kapungot sa Ginoo nga unta para nato, iyahang gihurot nga na kang Hesus. Siya ang nagdupa. Siya ang mingangkon sa tanang sala sa katawhan. Namatay siya dito sa cross sa Kalbaryo. 2 Corinthians 5:21. Matter pa. 2 Corinthians 5:21. Gipakita diha makaigsunan nga ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang nag-antos alang kanato. Hallelujah. The resurrection of Jesus Christ confirms that God accepted Christ's sacrifice and gives us access to a right relationship with Him. Mugani alignment. Sa iyang kamatayon, gi-align ta, gi-plaster ta pagayo. Matter pa, walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiyot sa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Mga number 1 nga kahulugan sa pagkabanaw ni Jesus, iyang gipalig-on ang atong pagkamatarong. Dili chismis, nga gingnan ka nga, uy, okay nang imong kaso. But in reality sa tong life, because Jesus Christ already resurrected from the grave, iyahang gipalig-on ang atong pagkamatarong. Meaning, ang imong pagbinuotan karon nanay silbi. Ang imong pagtabang karon sa imong ginikanan nanay silbi. Kaniadto bisag magtinarong ka pa, walay pulos na. Bisag ikaw pa ang pinakabutang tao sa inyong barangay, sa inyong pamilya. Kung wala si Jesus mabanhaw, walay pulos na. Mga sa imong pagkabuutan karon sa imong pagpangalagad, mapuslano na kay ngano man, iyahang gipalig-on ang atong pagkamatarong. Maunay usa sa kahulugan
sa pagkabanhaw ni Jesus. Palakpakan nato si Jesus. Hallelujah. Number 2. Ikaduha. Sa iyang pagkabanhaw, iyahang gibuntog ang kamatayon. Di ba ang pinakahadlukan nato ang kamatayon? Kasi nahadlok sa kamatayon. Amen. Isog mo. Actually, tinood ni. Kaniadto ang mga tao dili gyud magpuyog minteryo apan karon mopuyo nagminteryo. Nanagay ubang gani nga banigan lang ang pansyon diyan ang mga tulog. Sa kalag-kalag ba, di ba? Di na ang mga tulog, diyan nagay ubang mag-inom. Ang uban diyan agani magsabong at tubangas pansyon. Kaya nga naman karon medyo moderno kayo. Pero realidad igsuon kitang tanan gayud naatay kahadlok when it comes to death. Kaya kung kalinturahon ka, mo yun magkagtambal lagi. Amen? Tama mo niya? Gamay mo imong tangkog, mahadlok ka, magpabipilargo ka. Kaya kung wapa ka mahadlok kamatayon, pag mayon ka nga, ay, praise God, hallelujah, dool lang kamatayon, excited ko. Wala itaw nga na. Paisog-isog lang ko na, sa tinunan na lang yun, usa sa atong ikahadlokan, kining kamatayon. Labi nagwapa yung mga asawa. Di ka gustong mamatay. Magpa-check up ka. Amen ba? Amen? Okay. So, sa pagkabanaw ni Jesus, pamati mo nini, iyahang gibuntog ang kamatayon. Napa mo diya? Gibuntog niyang kamatayon. Gipil din niya ang kamatayon. Death is the enemy of mankind. And the just punishment for our sin. Romans 6:23. Diabalo ba mo, the mortality is always be 100%. Ang tanang tao unta daw di ay wa pa makasala, ang tao 100% di gyud mamatay. Wala di gyud mamatay unta ang tao. Bisa panahon nga nakasalaan na sa ibag ada, di nagsugod ang atuang kamatayon. Pagkanindot unta no pag di mamatay no, kadi man tamahadlok sa usay kauno nato nga di ta high blood. Di ba usahay ganiyang buntag nagpa blood test ko sa ako ang doktora. Sura Gina. Pinako ana siya, sir, 143 imuhang dugo. Sugar nako 143. Gitanaw nako 7.5 something. Ikaw medyo aksong taas. Amen. Amen mo niya? Aksong taas. Bisa kung saan pa na ito, na matingala mo kung gahapon, sa ikaw na kung gahapon. Munya na po, pagkamuntag, usahay mo, hanap po lang 110 na lang. Uy, salamat. May mo kalit nagtaas. Bisa kung saan na ito, daginot. Kung saan na ito, kanabang likay-likay. Pero tungod lagi kay, ang sala, gikan sa itong katigulangan, maunay hinungdan yun nga mamatay yun ta. Mato pa ni Guding ganiha, nakadungog ko sa iya ha, mato pa Pastor Melda, si Guding, nag-mild stroke, yung mato pa niya, lawas ra. Ang nag-mild stroke, lawas lang. Apan ang iyang kalag, ligon gihapon. Mumanay nindot, bahalag masakitong ka physically, but the real person inside of you, dapat ligon sa tanang panahon. Bahalag wa kay kwarta, physical raman na. Apan ang imong kalag, muing ka, I am rich. Amen. I have money. Spiritually ba? Dili ka mapiktuhan sa mga butang sa kalibutan. Okay, so, no amount of effort, medical technology, even power, or riches can rescue us from the clutches of death. Walay medical technology or even gahom, bisag maningkamot ka pa sa kunang gingon, bisag dato ka pa nga makarescue ka nato gikan gayud sa kamatayon. Kitang tanan pwede mamatay. Kaya kung di pa mamatay ang mga singer, sinura dili mamatay.
Si Pilita Corrales dili mamatay. Gipang patay karon ang mga maigtingog. Inuntapan, salamat, yabag ka. Lord, salamat, Ginoo, nga medyo yabagon ko. Mabala ka karon kapupaitan. Lord, Jesus name, gwapo ra ba kong tingog? Wala lagi makaligtas nato. Hallelujah. Amen ba? Apan, di ka mabalaka tungod kay ang pagkabanahon ni Jesus, gibuntog na niya ang kamatayon. Matter pa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. Listen to this. Unang Korinto 15:55 hangtod sa 57. O kamatayon! Nanghagit si Pablo dire. Hain na ang imong kadaugan. O kamatayon! Hain na ang imong kalala. 56 to 57. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Grabe nang hagit si Pablo dire. Why? Tungkol kay nakasabot si Pablo nga ang pagkabanaw ni Jesus dili na makapugong ang kamatayon kung na may taong mamatay. Basta nangalagad ka, maabot ang panahon nga ikaw sa banahon. Abi ninyo, ingani ganong mag-uulta? Mag-uulta kay nga naman, nagtuo man tag di na ta magkita sa atong mga gipanghigugma. Kung naay namatay si Papa Bito, namatay man to last year, nganong wala kay ko madutlig kaguol, mingaon God, pero nganong malipayon gahapon ko, kay nga naman, magkita maghapon mi puhon. Dili na to nako siya Papa, apan, I believe, makaila gahapon ko niya. Amen ba? I don't know to, sa arrangement sa langit. Kung napagapoy Papa dito kay sa langit, wala namin pag-asawa. Masig na may order dito. Sa order dito, depende. Pagkamo sa langit, igsoon ako, Papa, Brad, okay lang ka rin, Brad? Because Papa, okay lang, Brad. Kumusta dito si Sister Doring? Kung dito, guwapa na kayo. Hallelujah. That's why dito mabalaka. Mga ang pagkabanaw ni Jesus, maunay pagprobar nga ang kamatayon dili makapugong sa tanang taong nangamatay di kang Kristo mabanhaw man usab. Napa mo diha? Mo nang atong ginaselebrar every Easter Sunday. Not only to celebrate tungod kay maunay gibuhat sa kinatibuk ang Kristiyanos tibok kalibutan, but we need to understand nga ang iyang pagkabanhaw nanay kahulugan. Ikaduhang butang, mo nagingon ako, gitagaan kita niya paglaom, gitagaan kita niya kahulugan nga gibuntog na niya ang kamatayon. Mao ni tamhadlok ana. Amen. Gibuntog ang kamatayon, gipildi ang kamatayon. Nga mao man ang pinakakatapusan natong kalaban. Death. Si Jesus namatay pila ka adlaw? According sa Bible, 3 days. Friday, namatay si Jesus. Alas 3 hapon. Kung imong tanawon sa ihap-ihap man nato, wala ramang 3 days. Because Sunday morning si Jesus nabanhaw. Meaning, nitong mga orasa, mga adlaw, giproclaim sa kamatayon nga siya ang mukontrol kang Jesus. I am the king. I can control Jesus. Apa naulawan ng kamatayon, naulawan si Satanas, kaya nga naman, after that, during Sunday morning, Jesus Christ was risen. Jesus Christ na-resurrect. Mao nga, matter pa sa Bible, sa Book of Isaiah, nahagbong ang yawa, nahagbong pak! Kaya niya itong 2 kaadlaw, 3 kaadlaw, si Satanas naglingkod sa trono. He was sitting on the throne, declaring that he was a king. Nagdaugod siya. Ang pagtuon na ning daog siya, apan nakalitan siya kay nabanaw si Jesus, nahagbong siya sa trono.
ug mato pa sa Book of Isaiah o sa Reading Jeremiah, nakita si Satanas nga daw bituon nga nahagbong gikan gayod sa trono. Tsug! Ug napildi si Satanas. Ngano man nabanhaw si Jesus. Meaning wala na silbi ang yawa, wala na silbi ang kamatayon. Walay si bisan kinsa makapugong kung mamatay kita. God promised us that He will resurrect us the time nga siya mobalik. Ngunit tamadlok. Amen ba? Ikatulo, the meaning of Jesus' resurrection, sa gingon diha, sa iyang pagkabanhaw, gihiusa kita pag-ayo diha kaniya. The believers are united with Christ. Meaning, mato pa, when we believe in Christ, we are united to Him in faith. 2 Corinthians chapter 4, verse 14. Ikaduhang Korinto 4:14. Meaning, union with Christ means that when God looks at us, He does not see our unrighteousness. Nga niyo, sa diyan naghiusa kita kang Kristo, matod pa, gitanaw kita niya nga dili na makasasala. Makasala man kasi mong silingan. Apan sa dihang nahiusa kang Kristo, gitanaw kita sa Ginoo nga dili na ta makasasala. Taga mo na ko example, na priso ka. Abtag pila ka bulan, tuig, nakagawas ka, although naa kay marka nga ex-convict. Apa mo diha? Paggawas mo kay prisuhan, gitawag ka, piniriso ka. But don't you know, in the eyes of God, dili nakapriso. Meaning, absuelto ka na. Kaya nga naman, gipakamatyan ka ni Kristo, ug nabanhaw siya tungod og alang nimo. Ang tanang tao, we are united. Walay taas ug ranggo, walay mubog ranggo. Kitang tanan gitawag nga anak sa Ginoo. It means that we have died with Him and will also live with Him. Dato nga Kristohanon, pobre nga Kristohanon. Kung dato ka man mamatay, o pobre ka man mamatay, mas Kristohanon, ang atong pagkabanhaw, walay ranggo-ranggo. Napa mo niya? Di mo yun, unahon ko ni kay dato nga lungon, dato nga pansyon, medyo bulawan, unahon ako banhaw ni. Katong yuta lang, wana, gisagbutan na gani, ulahi. No, ang Bible nagaingon, ang tanang nangamatay da kang Kristo, banahawon man sila. Og musugat kang Kristo sa panganod. Madato ka man, mapobre ka mo, nagingon, ang iyang pagkabanhaw, nangahulugan nga ang tanang magtotoo, dato o pobre, nahiusa diha kang Kristo. And this union is made possible by Jesus' resurrection. And similar to when a couple is united in marriage, nga bisan to, duha sila apan nahimong usa, diha sa kaminyoon. Naa na sila shared position. Gitawag og mutual ang ilahang conjugal and mutual na sila sa ilahang kabtangan. Sa wala pa sila maminyo, wapay labot si bana sa asawa. Wapay labot si asawa sa iyang bana. Apan sa nagikasal na sila, ang tanan, labot na siya. Ang ilahang balay, conjugal, ang tanan nga ilahang gamit conjugal. Why? Because of the power of marriage. Napa mo diha? Sa dihang gidawat ato si Jesus, nahimo na kitang nahiusa, united in Christ. Si kinsa ka man sa kalibutan, wala tanaw ang imong posisyon, wala tanaw imong ranggo. Wala man kay ranggo o rangguhan ka man, na kay position o wala. The moment you will accept Christ as your Lord and Savior, kung mamatay kita, kitang tanan banahon. Malikon ako ha, walang palakasan. Believers receive the righteousness of Christ because of their union with Him. In 1 Corinthians 1:30, unang Korinto 1:30. Hallelujah. Matter pa, apan kamo giusa sa Dios, diha kang Kristo Jesus, og diha kang Kristo aduna kita kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong at tubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios, og gihatagan kita og kagawasan. Look at this.
Pinagi kaniya nahimo kitang matarong at tubangan sa Dios. Kang kinsa kang Kristo. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios o gihatagan kita og kagawasan. Balik ko nako, walang palakasan system. Diha sa Ginoo madato ka man o mapobre, basta gidawat nimo si Jesus, aduna kay katungod mag-claim sa mga butang nga gikan niya. Kung mamatay man ta, kitang tanan makasinati sa pagkabanhaw. Kay ngano man mismo siya ang nabanhaw una alang kanato. Hallelujah. Ikaw-pat, mo ni kahulugan ha. Ikaw-pat anak, sa iyang pagkabanhaw, iyang gipamatud-an nga tinuod gayod ang pulong sa Dios. Akong balikon. Sa iyang pagkabanhaw, iyang gipamatud-an nga tinuod gayod ang pulong sa Dios, ang Biblia. Kung wala mabanhaw ang Bible, fake. Kung wala siya mabanhaw kanang Biblia nga naa ka karon, wala nay klaro. Kanang gingon nako bitaw, kung wala si Jesus mabanhaw, ngano mga lagad pamanta? Pato pa ni Pablo, kung nga itong Ginoo wala mabanhaw, unsay pulos sa atong pagsimba. Unsay pulos sa atong pagdaig sa Ginoo. Unsay pulos sa atong simbalay. Unsay pulos sa atoang prayer meeting. Ang atong Sunday worship. Unsay pulos kung wala sa mabanhaw. Jesus confirms the truth of Scripture. Mato pa sa Job 19:25. Mato pa ni Job, for I know that my Redeemer lives, and the last he will stand upon the earth. Mato pa, apan nasayod ako nga sa katapusan, may tigpanalipod didto sa langit nga mulaban kanako. Ako ning tarungon sa pagbasa para makuha nato. Mato pa ni Job, apan nasayod ako nga sa katapusan, may tigpanalipod dito sa langit nga mulaban kanako. Kinsa man ni? Ay pastor, San Pedro na. San Juan na? No. It is God. Amen ba? Mo gani sa diyang nabanaw si Jesus, gi-confirm, gipamatudan gayod nga ang Biblia tinuod. Everything atong gibasa. Kung nakahuman man kagbasa sa Biblia, from first cover sa Genesis up to the last cover of Revelation, meaning ang pulong imong gibasa tinuod na, dili na libro-libro lang, apan libro nga nagpamatuod gayod nga nakasulat diha tinuod tungod kay ang atong Ginoo nabanahuman gayod. Amen. Mato pa sa Isaiah 53:10-12. Isaiah 53:10-12. Mato pa, ang Ginoo nagaingon, mao'y akong kabubuton sa ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Tananong propesiya, wala pa mahitabo si Jesus, wala pa sa ipanganak, gipanulti na sa karaang panahon. Kanang Domingo, kining karon, kining Sunday, Resurrection Sunday, ang Holy Week, ang kamatay ni Jesus sa cross, wala pa na mahitabo, gipanulti na sa karaang panahon. Akong basang pagbalik. Ang Ginoo nagaingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Muna giingon ni Lord kang Isaias ng isulat. Prophecy, the coming of the Messiah. Pila pa katuig, almost 700 to 1,000 years pa. Wala pa gyud, wala pa matao si Maria, wala pa matao si Jose, wala pa matao si John the Baptist. But the word is already written in the Old Testament. Mo nga ang iyang pagkabanhaw gipamatud-an nga tinuod ang Bible. Napa mo diha? Matod pa sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Kinsa man eh? Kinsa man eh? Si Jesus. Gihimo niya iyang kaugalingon nga halad sa sala. Makita niya ang iyang makaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinagi kaniya matuman ang ubang plano. This is prophesied in the Old Testament. The coming of the Messiah nga si Jesus mag-antos gayod dito sa cross. Fulfillment in John, tanawan niya.
John chapter 12 verse 38. Ang nasulat sa Isaiah na fulfill na sa Juan 12:38. Atong tanawon, Juan 12:38. Aron matuman ang gisulti ni propeta Isaias. Ginoo kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw. Ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Ang atong pagwali karon walay pulos kung wala mabanhaw si Jesus. Balik ko na ako ha. Nganong ingana ta mo barog? Because Jesus was resurrected. Kay walay pulos ang imong pag-anhi karong buntaga. Walay pulos ang bautismo ninyo. Walay pulos ang atong encounter kung si Jesus wala gyud siya mabanhaw. Amen ba? Hallelujah. Mato pa sa Bible in Psalm 16:10-11. Salmo 16:10-11. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. This is the time that Jesus was in the grave. Nga matod pa, dili nimo tugutan nga ang akong kalag, ang akong lawas, mabilanggo ngadto sa lubnganan. Mata ba din gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag kanakog tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kangturan. Are you with me? Hallelujah. Ang iyang pagkabanaw makaigsunan, balikon ako, dako kini nato paglaom. Number 5, ikalima nga kahulugan sa iyang resurrection. Ang iyang pagkabanaw, iyang gipamatudan, ang ebanghelyo tinuod gayud. Aside from scripture, Bible, but Jesus' resurrection, iyahang gipamatudan nga ang gospel tinuod gayud. What is the gospel? Si Jesus, gipanamkon diha kang Maria, o gipanganak siya, ang sama kanato, ordinaryo. Hallelujah! Nga nabuhi sa kalibutan, sulod sa 33 katuig, o sulod sa 3 katuig, nagministeryo. Iyahang gihatag yung kaugalingon, ngadto gitaral, gipasa ng cross, paingon ngadto sa Golgota, nagantos, sulod, sa 3 ka adlaw diha sa lubnganan, apan gimanaw sa Espiritu, og mingkayap, og nagsaad nga mobalik. That is the gospel. Hallelujah. Kana tanan nga ebanghelyo, walay pulos, balik ko na kung sa Jesus wala mabanhaw. That's why, kining atong gihimo karon, this is just part of our remembrance. Believing that Jesus Christ nga atong gilagaran, iyang gipamatudan nga siya gayud tinuod. Adunay Dios nga nagimo sa langit ug sa yuta, ug adunay Dios nga nag-andam og luna alang kanato. Nga kung kita mamatay man, hallelujah, naatay lugar nga giandam niya ang langit. Ug ang tanan nga matay diha kang Kristo, dito sila ginalipay karon. Ug kita nga buhi, excited na. Amen. Excited ka na ba? Amen. Excited ta nga muhulat unya sa pagbalik sa Ginoo. Jesus is alive today and He is able to save us today. This was the major arguments ni Paul sa 1 Corinthians 15 katong gibasa nato ganiya, where he explains how the whole Christian gospel depends on the resurrection of Jesus. Mato pa ni Paul diha, kawang lamang ang atong pagpangalagad kung atong Ginoo wala mabanhaw. Tanaw ninyo, si Muhammad patay, wala mabanhaw. Ang mga Diyos sa ginatuhang Buddhist, si Buddha namatay ug wala mabanhaw. Si Muhammad ang ituhan nga propeta sa Muslim, namatay apan wala mabanhaw. Apan alang kanato nga Kristiyanon, nagtuo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Amen. Siya lamang ang giila nga namatay apan nabanhaw. And Jesus is alive today.
And He is able to save us today. Mugani kining lali sa 1 Corinthians chapter 15, gipamatudan ni Apostol Pablo, malikon ako, walay pulos ang atong pagsimba, pagpangalagad, kung ang atong gilagaran nga Dios nga atong gituhan, wala mabanhaw. Mato pa, 1 Corinthians 15:14. Unang Korinto 15:14. Ug kung wala banhawa si Jesus, kawang lamang ang among giwali, ug kawang usab ang inyong pagtuo. Amen? Mato pa ni Paul. Akong balikon sa pagbasa. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali. Ako ning barog walay pulos ang pagwali diri kung wala mabanaw sa Jesus. Walay pulos ang inyong bautismo. Walay pulos ang inyong pagsimba. Walay pulos ang inyong giving, ang inyong tithing, everything that you have done sa church, sa ministry. Everything is lost if Jesus was not resurrected. Mga mato pa ni Pablo, ug kung wala banhawa si Jesus o si Kristo, kawang lamang ang among giwali, ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ang pagkabanaw ni Jesus is not only a fundamental part of the gospel, but it is the glue that holds it together. Mo ni siyang pandikit da. Ngang tanan nga mga panghitabo sa karaang tugon, sa bagong tugon, nahimong tinuod kay nganuman, nabanhaw si Jesus. Example, tagaan example. Ang story sa Ark of Noah, si Noah, ang istorya ni Abraham, nga gikan sa Haran, paingon ngadto sa Promised Land. Ang istorya ni Adan ug Eva, ang istorya about Abel and Cain, ang istorya sa mga Israelita from Egypt, pagpatabok ngadto sa Promised Land. Everything is wrong and lost if Jesus Christ was not resurrected. Walay pulos, puro lang to istorya lamang. Naghimo lang tag istorya butbut. Apan salamat kay nganuman, tungod kay ang pagkabanon ni Jesus, mauni nagpalig-on sa pulong sa Ginoo, og mauni nagprobar nga ang ebanghelyo tinuod gayud, na ay langit, na ay impierno, ug ang tanan nga alagad sa Ginoo nga matinud-anon nig kamatay banahon moadtog langit, ug ang tanang tawo nga isalikway niya ang kaluwasan maimpierno. Ug kana nga mensahe nahimong napamatud-an kay si Jesus na banhaw. Kung wala siya mabanhaw, ang tanan bakak. Inunta mo, bakak. Walay pulos. Hallelujah. Mao ni siya ang glue. Mao ni siya ang mighty band nga nag-connect sa tanang unsay nakasulat sa Biblia. Kung wala kini, Christians believe in vain and live without hope. Wala gi paglaom. But since Christ has risen from the grave, we have the hope of eternal life in Christ. Ikaunom, ang iyang pagkabanhaw, iyahang gipamatud-an nga siya anak gayud sa Dios. Hallelujah! Kung si Jesus wala mabanhaw, si Jesus piki. Mga lagad ba mong Dios nga piki? I believe dili. Apan nabanhaw siya, iyahang gipamatudan nga siya tinuod nga Dios. Mo ganing lalis, daghay lalis. Daghay nagto nga si Jesus, tao ra gyud. Dili Dios. Kay matud pa nila, kung Dios siya, nganong namatay siya? Dapat daw di siya mamatay kay Dios gyud. Wala sila masayod nga si Jesus, Dios nga nahimong tao, gitagana aron mamatay para sa atong kasalanan. Amen. Pero mo gani sa dihang nabanhaw siya, gipamatud-an niya nga siya di ay Dios. Kung siya wala mabanhaw, tama ang ilang claim nga si Jesus tao ra gyud. But we believe, Christian, born again believers, we believe that Jesus Christ, God nga nahimong tao. Kaya nga naman, ang iyang ministry, mamatay sa cross para sa atong kaluwasan. Tanawan niyo, kung sa gihimo sa Trinity sa atong kaluwasan, ang God the Father, maoy nagtuga.
Siya ang nagplano, siya ang nagpadala. For God so loved the world that He gave His only Son. Ang trabaho ni Jesus, siya ang nagpasaan sa cross. Aron mamahimong halad alang sa atong sala. Tanaw niyo ang trabaho. Pastor, sa may trabaho sa Holy Spirit. Ang trabaho sa Holy Spirit, in our time, siya ang nag-convict. Siya nagpahibalong nga nakasala ka, nagkinahanglan kag manuluwas o manunubos. Hallelujah! Tanaw niyo ba? Unsa ang trabaho sa Trinity sa itong kaluwasan? Pastor, kung walay Holy Spirit, maluwas mo siya gyapon ta. I tell you, dili. Kaya nga naman, bisang pag namatay si Jesus sa cross, apan kung walay balang espiritu nga magpasabot ka nato, pinaagi sa pulong sa Ginoong ginawali, wala may taong maluwas kung walay Holy Spirit. Kaya nga naman, ang Holy Spirit, siya gayud ang magtudlo ka nato sa tanang kamatuoran. Ngano kasabot ka sa Bible? Ngano na konsensya ka? That is because of the work of the Holy Spirit. Amen. But ang tanan lagi na himong walay pulos, pag ang atong Ginoo wala siya mabanhaw. Praise God nga iyang giprobar nga siya gayod tinuod nga anak sa Dios o tinuod Dios gayod. Romans chapter 1 verse 4. Matod pa. Roma 1:4. Ug sa iyang espirituanong pagkabalaan, gipadayag siya nga Dios, nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Mao ni nagprobar nga si Jesus Dios kay nabanhaw gikan sa mga minatay. Amen. Actually, samtang katong buhi pa siya, wala pa siya mamatay. Daghay mga senaryo sa iyang ministry nga nagtumbok yun, nga kinintawhana, Dios gayod. Walay tao nga nakalakaw, ibabaw sa tubig, Jesus only. Kung si Peter nakalakaw man siya, wala siya makasoroy-soroy sa kadagatan. Naunlod siya. Nganong naunlod siya, kay tao siya. But because Jesus walked on water, it proves that Jesus is God. Amen. Dagay mga milagrong gihimo niya. Apan lagi ito kay magunitan man siya, ito kay may istorya siya, magako siya, ang pagtuo sa tao nga siya yung tao lang gayod. Yes! Kay nga naman, dili man mamatay kung siya Dios. Apan nagpakatao ang atong Ginoo, aron kita tagaan og kaluwasan. Atong palakpakan si Jesus. Number 7. Sa iyang pagkabanhaw, iyang gisiguro nga muabot gayud ang balaang espiritu nga saad samahan alang sa simbahan. Kini number 7, nadungog na ninyo ni nako o nadungog na ninyo gikan sa kuha, katong gi-share nako about Holy Spirit. Ingani magodo ang Dios naa sila gitawag ba nga kapanahunan. Naa sila gitawag dispensation. Napa mo niya? Kung si Jesus dili siya mamatay, o kung mamatay siya nga di siya mabanhaw, walay Holy Spirit. Kay dili musapa ang Holy Spirit. Naa siya'y tamang panahon. Are you there? Napa mo niya? Apan tur kay si Jesus na banhaw, the Holy Spirit sent by God the Father sumala sa request ni Jesus. Acts chapter 2:33. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang Holy Spirit gasa ni Jesus nga gisaad sa God the Father. Dili mo abot ang Holy Spirit, namati ba ta? Kung si Jesus, dili mo kayab. Dili mo balik. O dili siya kabalik kung wala siya mabanhaw. Nabanhaw siya og mingkayab. Nakita siya sa 500 plus ka mga disciples. Amen. Ningkayab si Jesus og manya na ang balaang espiritu mingabot sa buhat, Kapitulo 1:8. And that's the time
Balik ko na ko ha, kung si Jesus wala mabanhaw, walay balaang espiritu. Sabto nato, importante ni. Pastor, kung mingkayab si Jesus, kung wala ang Holy Spirit, kung sa'yo mahitabo simbahan. Without the Holy Spirit, I tell you, the church will suffer. Mag-antos ang church. Kaya kung mag-uol ta, todo naging kaguol, wala naging kalipay. Kaya ang Holy Spirit, mo ni naghatag nato og comfort, naghatag nato og kalipay. Kanabitaw na panahon usahay nga, I don't know to kung naka-observe na mo, ana, grabing problema. Bisa diyang naghinukto ka, nagbasa kag Bible, namalandong ka. Adunay something special nga kalinaw nga gihatag sino sa imuha. That is the work of the Holy Spirit. Na yung mga usay, grabe, guol kay ka, puno kay ka sa utang, grabe, dagay maningil, wala na kay kasandigan pa sa problema nimo. Apanay panahon nga tagaan kag kalinaw, mo na trabaho sa Holy Spirit. Labi na kapatugtog kag worship song, gaampo ka, pamalandong ka, gatawag ka sa Ginoo. Here comes, adunay ginatawag ko, silent joy or comfort ni Lord sa imong heart. That is the work of the Holy Spirit. Tiyaw mo na, kung walay Holy Spirit, kung mag-uul ka, wala gyud. Mga daghay magpakamatay, kaya nga naman, dili niya kayang atubangon ang problema. Apan salamat sa Kristuhanon, Christians, this is our lucky day. And we are blessed kay ang Holy Spirit naa sa tanang panahon nga maghatag nato og kalig-on og kalipay. Hallelujah. Munay gasa. Kung si Jesus wala mamanhaw, walay bala ang espiritu. Salamat sa pagkamanhaw. Nga na mag-celebrate tag Resurrection Sunday, dito kay maulang ni ang naanda nato kada tuig, na ang ubanana, matug mga daplin sa dagat, hulaton mag-sunrise, mag-worship dito. Dili man nga na, nga nung mag-celebrate kita sama ni ini, because naa ang gasa ang balaang espiritu. Balik ko na ko ha, sa tanan wala pa makapalalo mo silang pagto, dili mo kasabot ani. Apan kung makapalalo mo silang pagto, masabtan nyo ni, makanaka, thank you Lord, kay nabanhaw ka. Kaya kung wala siya mabanhaw, walay balaang espiritu. Amen ba? Nako example, example lang. This is a very, very, kumbaga, clear example. Si Pastor Julio Surigao, o si Janeline, namatayan silang bata. Kasi nakabaloan na. Ang iyang bata namatay, nagkadinggi, namatay. Duha yung anak, puro babae, namatay ang manghod. So pagkamatay sa manghod, guol sila kaayo. Ging na nako sila Julius o Ginalyn, basig toyo tos Ginoo kay tagaan mo batang lalaki. Inako, manghurin ninyo. Kaya ang plano ko nila, duha lang ilang bata. Abdag pila ka bulan, ning sumbong sa akong mag-asawa, Pastor, atay, nabuntis si Ginalyn. Grabing word, gibutan ni Lord sa ako. Lalaki na, panganilag junior nimo. Tinuod yun, pagbuntis, pagpanganak lalaki, gipanganilag Julius Junior. Masabot pasabot ato. Kung ang iyang bata wala tumamatay, walay Julius Junior. Kaya nakauna-una naman silang nila manghuran, duhala ilang bata. The same pod, kung si Jesus wala mabanhaw, walay Holy Spirit. And everything planned by God. Ang tanang nahitabo, planos Ginoo. Kaya nga naman, alang sa atong kaayuhan. Ang simbahan luoy kung walay Holy Spirit. That's why gitagaan kitag paglaom sa iyang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw, mauni ang hinungdan, the Holy Spirit, given to us by God. Palakpakan na to si Lord. The Holy Spirit means that Christ will help us by the Spirit of God. Kasi naka-experience nga, nag-ampo ka nga, murag di ka kabulong mo ampo. Kana dili ko makonstruct imong sentence ba?
Ne para man po, Ginoo, Lord, Ginoo, ay, Lord, 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 Lord. Para nga na ta, mabura ka, mablock ba? But don't you know, the Holy Spirit, nga maoy hinungdan, hallelujah, asis na banhaw, gihatag na aron tabangan ta sa atong kahuyangan. Mo tingala ka sa nang pag-pray nimo, Lord, Lord, help me. Nay paano nga anak ko, magampo ko nga mabara ko. Lord, please, Holy Spirit, help me. Mag-worship ko, magpatugtog ko. Then here comes, matingala ko, pusot-pusot ang pulong. Why? Because the Holy Spirit is operating in my spirit. Palakpakan ito si Lord. Number 8, ikawalo. Ang iyang pagkabanhaw, iyang gitagaan ang katawhan o buhing paglaom. Amen? 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Unang Pedro 3:4. Basahon na nato para makamata ng imong katapan nga medyo katulugo na. Basa. 1, 2, basa. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gatagang kita niya ug bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw o pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarong. Balikon ako ha? Matter pa? Okay, verse 4. Verse 4. Ug panulondon nga dili madunot ug mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Balikan na to ang 3. Magpasalamat kita. Si Peter nagsulod si Pedro. Magpasalamat kita sa Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, new life. Pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Tiyaw mo na. Kung wala si Jesus mabanhaw, wala gyud tay paglaom. Ingani sa langit, ang tanan dito tarong. Wala na maot sa langit. Dito sa langit, ang tanan dito plaster na. And this is the blessed hope for all of us. Amen? Amen ba? Sa langit, si Badtuto, di na nasa mag-wheelchair. Wala na dito na. Ang tanan dito plaster na. Kung si Wendy, nasa Wendy diha, kung si Wendy nga na iyang lawas, sa langit, dili na ingana. Pantay-pantay tang tanan dito. Amen. And that is our hope. Kung wala si Jesus mabanhaw, ang tanang butang sa kalibutan, walay pulos. Tiyaw mo na, kung wala mabanhaw siya, wala may langit. Kung wala sa mabanhaw, wala impyerno. O sa nita po, murag dayan-dayan sa kalibutan. Inigkamatay nato, wala, amot asta paingon. But because Jesus Christ was resurrected and He is risen, or He was risen from the grave, ang tanan natong ginalauman, gino-confirm gayod sa iyahang pagkabanhaw. Amen ba? Kung na kay mga ulat-ulat sa imong naong, na kay gikahadlukang milasma, in heaven, wala na. Sa kalibutan, ganun pinugganay, palit kag mintin, mo ato ka dito tindahan, makapalit kag mintin para sa imong pagpagwapa. Kaya medyo mainitan ka, mulagom imong naong. But in heaven, wala na. Sa mga lalaki, usay, magkapuliki na kapalit og hair grower, kaya medyo muatras na imong buhok, abante ng agtang. Sa langit, wala na. Amen. Mga sa pagkabanhaw ni Jesus, gitagaan kitag buhing paglaom. Amen ba? According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through
the resurrection of Jesus Christ from the dead. Balik ko na ko ni, suon. Kung wala lagi si Jesus mabanhaw, wala tay paglaom. Pagkaluoy nato, mas may pang manok, pagka mamatay, dali ra kayong himong barbecue. Kita, mamatay, wala man yun. Mugasto patagdako, muhilak patas lubnganan. Ang baboy pag mamatay, dali-dali, pwede man, gulgulon nargo, makarni pa na, maihaw pa na. Ang hayop pag mamatay, pwede na mapahimuslan. Ang tao, walay pulos yun. Inikamatay, wala yun. Di ba na pwede nyo magkamatay? Brad, kanang paa sa imong asawa. Ato nang, ato nang isugba. Walay pulos. Apan mato pa din sa 1 Peter 1:3, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. Tiyaw mo na. Matumatin ni, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Yesus. Hallelujah! Ang tao ngay mong gihilakan, panahon sa iyang pagkamatay, tungod kay si Jesus na banhaw, kanang tawhana, kanang bayhana, imong mama, papa, igsong nga namatay, makita nimo, og dili siya magpabilin sa lubnganan, banhaon man usab siya. Mga di ta magmagulanon, muhilag ta, pero maut panahon maan ka, Lord, salamat Ginoo, magkita ra gyapon tapuhon. Diha ta makalamang sa mga hayop, kay ang hayop mamatay, kauno mo tao. Apan kita mamatay, kung wala mabanhaw, wala giluoy kayo ta. But praise God, nabanhaw si Jesus, mamatay tuod ka, apan banhaon ka, aron ikaw moadtog langit. Palakpakan na to si Lord. Being forgiven of sin and justified before God gives Christian tremendous hope. Wala lang ka pakamati ni Jesus sa cross. Wala lang ka niya pasaylua. Gisaaran pa kanyang dakong paglaom. Nga bisag unsa may tabo sa imong kinabuhi. Naa gayod ang Ginoo. Hallelujah. Maayo ba ng balita? Number 9. Ikasyam. Sa iyang pagkabanhaw, iyang gihatag ang kamaturan nga kita usab iyang banhawon. Muna gingon ako. Sa iyang pagkabanhaw, gihatag ng kamaturan nga kita pud banhawon niya. Kanang nangamatay, dili lagi na magpabilin sila sa lubnganan. Banhawon po sila. Unang Korinto 15:20. 1 Corinthians 15:20. Apan ang tinuod mao nga gibanaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Inang tapad garantiya. Halika na pagbasa. Kay apan ang tinuod mao nga gibanaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Gitawag siya first fruits. Unang bunga sa tanang nangamatay, nabanhaw siya ug ang tanan nga mga followers ni Jesus banhawon manusab. Napa mo diha? Verse 21. Verse 21. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, muabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Sa verse 21 matud pa, ang kamatayon miabot kang Adan. Apan ang kinabuhi miabot gikan kang Hesus. Ug ang pagkabanhaw gikan kang Jesus. Verse 22. Kay ingon nga nangamatay ang tanan nga tao tungod sa ilang pagkahius sa kang Adan. Banhawon usab ang tanang tungod sa ilang pagkahius sa kang Kristo. Tanan nga nahius sa kang Adan sa sala. Pataas kamot sa mga makasala. Ing tapad, mamatay ka. According sa Bible, gibasa nato, ang tanang nahiusa, Jesus name, simba ko lang. Mukha ko pamagan ito niyong udto. Ang punto na ko, ingani ba? Ang tanang pataas ganiya, makasala, mga matay ta, tungod kay nakasala si Adan, o namatay si Adan. Apan salamat, nga tanan nga nahiusa kang Kristo, banhawon og tagaan og dakong paglaom.
Amen. That is the message of the Resurrection Sunday. Number 10, ang iyang pagkabanhaw, nagpasabot nga hukman ni Kristo, ang kalibutan pinagi sa pagkamatarong. Pag-ani niya dinhi sa kalibutan, ang tawag sa iya, manluluwas. That is the first advent niya. Ning kayab, ug ang sunod niyang balik, dili na siya manluluwas. Ang tawag sa iya, maghuhukom. Ug hukman niyang tanan, sumala silang binuhatan. The times of ignorance, God overlooked. But now, He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Matod pa, inigbalik ni Jesus, maghuhukom na siya. Iyang hukman ang tanan nga mga tao, sumala silang ipanghimo. Ang unang pagani niya, manluluwas siya. Apan ikalawang pagani niya, maghuhukom na siya. Amen. Mga, ang tanan nga matay kang Kristo, banahawon o langit ang iyang adtuan. Ang tanan nga matay, banahon gyapon apan silutan. Are you there? Acts 17:30-31. Buhat 17:30. Wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao maginulsol. Tanawon nyo. Matter pa, sa balaod nato, kung sa kayo tingin sa balaod nato, walay ignorante kung isgot na nato ang balaod. Matter pa, excuses no one. Amen? Ignorance of the law excuses no one. Mag-drive kag motor, gikan kag bukid, ato kag syudad, pula, ning tabok gapon ka, wala ka mabudumbuli, apan nadakpan ka. Ikaw, sir, anong dakpon man ko ni mo, sir? Ning tabok ka, nagbiting the red light ka, dakpon ka, kay tikitan ka. Sir, sa bukid, wala man, sir, ito. Wala dito sa bukid, sir. Wala na dito. Wala ko kalibutan sa balaod. Bisang pag musulti nga nana, bisang ignorante ka pa, dakpon yung ka. O tikitan ka. Kinahang mo bayad ka. Are you there? Muna'y tinuod. Muna mata ba din niya, sa primero, ang tao ignorante pa. Apan bisag ignorante ka, kinakasala man ang unang ginikanan nato, damay ka. Wala ka makakaon sa prutas, sa tree of knowledge of good and evil. Wala ta makatilaw ang ingkib ato. Wala ta makakaon bisag gamay slice. Apan tong kinakasala siya danog sa Eva, apil ta. Ang kamatayon ming abot, watay labot ana, sila na dapat mamatay sa nakasala. Apan apil ka. Di kita makapangatarungan ni ini. Wala kita katarungan kay nga naman ang tanan nga buhi, gikan kang adan og iba, mga matay tungod sa sala. Kanang imong ubo, sipon, kalintura, diabetes, high blood pressure, uban pang sakit, cancer, uban pa, dili na tungod kay, gikan si mong ginikanan, apan tungod na kang adan og iba. Gitawag nagtunglo sa ilang sala, ug kita ang nakapanunod ni ana. Inantapad, kaluoy nato, no? Ang kapobrihon. Yes, pobre atong ginikanan, nadamay ta. Apan musugot mong sa dili, tungod ni sa sala ni danog iba. Ignorante ba ta? Yes! Apan tungod kay si Jesus na aninas kalibutan, ang ibanghilyo ginawali na. Nakadungog na ang tanang tao sa radyo, sa mga kalsada, even sa Facebook, sa YouTube, tanan nga pamagi ang ibanghilyo gipanungog na. Wala na kay ipangatarungan pa kay ngano man ang ibanghilyo na dungog na. Matud pa, wala na isipa sa Diyos
ang panahon sa inyong pagka-ignorante, apan karong gisugo niya nga ang tanan tao maghinulsol. Sa ibot pasabot ani, bisag wala ka makasala sa sala sama kang adan, but you need to repent. Pastor, dili man ko sama niya kawatan manok, di mo ko kawatan. Yes, di ka kawatan, apan maritis kang dako. Amen ba? Amen. So, ang gisugo niya, magbasol. Maghinulsol. Dili man ipabugatay sa sala. Pastor, di man ko sama niya nga mamamatay tao. Maayo man kong tao. Mali na po na. Kaya kumiyong kag tama ka, may kang tao, mali na. Walay taong matarong. Walay makaiskapo. Amen ba? Verse 31. Kay nagtagal siyag adlaw, nga hukman niya ang tibok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagis sa tao ngayang gipili. Kasi gipili sa Diyos Amahan, si Jesus. O gipamatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Si Jesus gani ang nahimong tinunglo alang nato. Your ignorance, your sin, ang imong pagtrespass sa balaod sa Ginoo, si Jesus ang nahimong bayad. Siya nagantos didto. Mo gani gihagit ang kinang mga lagad nga matinudanon sa Ginoo. Ibalik nato sa iya ang tamang pagdaig pagpasalamat. Wala lang dia kutob, namatay pa siya ug nabanhaw alang nato. Tanan nga gibuhat sa Ginoo para sa atong benepisyo. Kada gani mo lingkod ko sa mo tanaw ko sa Bible, makaana ko, Lord, grabe mo gihimo. Halos tan nang gihimo nimo Ginoo para man ni nako, dili man ni para nimo. Nagantos ka para kami matagaan og nindot nga kinabuhi. Ikaw nagantos kami ang matagang maayong kinabuhi. Grabe na mo pagkamal dito, pagka way klaro nga kinabuhi namo. Apan imong gihimo ang tanang Ginoo para nako. Everything gihimo niya para nato. Kanang ginaingon ako kanunay ba? Mudagdag ba na si ang gahom? Wala gyud. Never, even a single dot. Wala gyud. Still, God is God. Dili na pwedeng utrohon pa ang iyang ranggo. Mauna gyud siya. Siya na creator of heaven and earth. He owns everything. Apan tungod sa ang gugma nato ba? Gitagaan kita niyag paglaom. Tiyaw mo na, pati kamatayon ang gipildi. Kay pagprobar gayon nga siya Dios, aron nga ikaw nga masinupakon sa iyaha, iyang may pakita sa imuha nga kaya niyang antuson ang tanan tunog alang nato. Why? Mahal man to sa Ginoo. Every person who has ever lived will held accountable by God for what they have done. Unbelievers, mga dili magtotoo, will be held accountable for breaking God's law and face the condemnation in hell. God will hold believers accountable for their works and will reward them in heaven. The sign God gave to confirm this fact was the resurrection of Jesus Christ from the dead. Inganing punto nako before ko mag-end. Wala na gitay kapangatarungan tungkol kay ang tanang gihimo na sa Ginoo. Ang katapusan nga gihimo niya sa tua ni Jesus ang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw gisiguro niya ba nga walay tao gayon magpabiling patay ang tanang banahon man. Then pagkayab niya gipangayo ang Holy Spirit. O sa trabaho sa Holy Spirit, muni mo guide nato sa tanang panahon. Sa panahon nga gahitag ulo, ang Holy Spirit mo'y mapabugnaw sa tungunahuna. Sa panahon nga murag mawala ta ang Holy Spirit, mo'y mugunit nimo aron dili ka minuon. That is the real, kumbaga, fact that God the Father really loves us. Not only by giving His own Son, mamatay sa cross, mabanhaw alang sa atong paglaom, alang sa kumplito natong kaluwasan, gihatag niya ang balang espiritu alang nato. Nga kauban nato hangtod karon, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nahibalo ba mo nga inigbalik ni Lord, inigrapture
According sa Bible, inigrapture na sa church, kita, ikaw, musugat sa Ginoo sa langit, ang Holy Spirit sabay sa simbahan. Yan ang panahon na wala na yung Holy Spirit. Tapos na ang trabaho sa Ginoo. Og mupuli na ang paghukom. Ang tanan mga tao nga ma-miss ng panahon na, di na ka makapangatarungan. The same sa adlaw ni Noah. Nabito na yung pastor, grabe po, no? Nga nung wagin si Noah makapasulod sa mga tao? No. 120 katuig, si Noah nag-prepare sa arka. Wala manargot tumasirad Nanawag pa si Noah lastly. Nakasulod pa maganing elepante kadako-dako ana. Nakasulod pa maging karabaw, baka kadako-dako ana. Ikaw pa ka nga tao, ang tao gyud di mo tuo. Musamot kagahi ang tao pag abot sa kapanahunan. Kay baliktad mang sitwasyon. Ang arka gibutang sa bukid, layos dagat, puro impossible ba? Ang adlaw tong panahon na grabe kainit, wala gyud taligsik, walay ulan. Never pa nahitabo ang ulan. The first rain happened during the time of Noah. Mo nga maglisod sinog pasabot sa tao. Nga naay baha, naay tubig ikan sa langit, they never experience rain sa ilang tibok nga kinabuhi. Nagapanulti si Noah, sumala sa warning sa Ginoo, apan wala pa'y ulan nga nahitabo. Ang yuta, ang tanong kaniadto, mabuhi pinagyusyamog, apan walay ulan nga tinagaktak sa ulan. That's why lisod kayo ipasabot pag wa pangitabo. Moro kung karon magwalit tag impierno, maglisod tag pasabot kay wa mag impierno nga makita. Naay kalayong ginagmay, sunog balay, sunog building. Apan ang impierno matur pa, linaw nga kalayo, maglisod ta. Maglisod tag walig heaven, asa may langit. Lisod iprobar ang mga butang nga makita. Apan salamat tuon kay bisag to gingana gitagaan tag tsansa sa Ginoo. Balikon nako ang pagkabanahon ni Hesus gitagaan tag paglaom. Ang paglaom nga dili matarog. Nga bisan tuod naglisod ka karon, remember, kung naglisod ka karon, gitagaan ta sa Ginoo og dakong panahon. Kung namatay si Hesus alang nimo, nabanaw si alang nimo, mingkaya si alang nimo, mubalik siya alang nimo. Tanan para nimo. Tanan para nako. Tanan para nimo. Ingana ka kapalangga sa Ginoo. Mo kung iniabot sa panahon ng impierno ka pa, imo na ginang sala, wanay sala ang Dios. Napakyas ka, imo na ng problema. Why? Gitagaan kang pila ka tuig sa kalibutan. Ako I am 52 this coming July. Just imagine that 52 years gihatig sa kuha. 53 years kitagaan ka. Kung pilay imong edad karon, mao nang time magihatag sa Ginoo. If God will give you another year, gi-extend pa gyud ni Lord another year para makasabot ka nga ang Dios na higugma nimo. Inig kamatay nimo, di na ka makapangatarungan. Wala man ka mamatay panahon sa tiyan pa si mong mama. Nakakita ka, nakadungog ka na sa mensahe. Bisag asa ka karon, Facebook, radyo, TV, makita nimong Word of God. Pati padamguhon pa mangani ka. Mo kumulikay ka niya nga truth, imo nang sayop. Amen ba? Tanang butang, gihimo na sa Ginoo. Ako mo anak ko, grabe imo paghigugma sa mo, Ginoo. Pwede ko ka mulikay? Pwede man mulikay si Lord ato? Niya itong gabi nga dakpo na siya. Di ba nag-ampo sa Gethsemane? Mo tay last niyang call kay Lord, yang Father. Kay mo na time is coming. Nga ihatag niyang kaugalingon. Pwede man siya mulikay. Mo gani ang prayer niya, Father, please, let this cup pass over me. Katong cup of death yun. Judgment sa iya, mamatay na siya. Niya itong mga panahon na, dakpo na siya. In his human nature, na-struggle siya. Tao man siya. Apan, sa sulod niya as God, dili pwedeng ako ning likayan. Kay naay mga taong naghulat nga maluwas. Kung dili ko mamatay, dili na ko ihalad akong kaugalingon, luoy ang taong gimahal nako. Nagsakripisyo siya tungod galang nato. Hallelujah. Pila yung edad namatay? 33. Bata pa namatay si Jesus. Apan, bisag bata pa siya namatay.
mapuslanon ang iyang kinabuhi. Amen? Di man patiguangay. Nga bisag tiguang na kapi, wag apoy pulos kinabuhi ni mo, ay pulos. Ay, sayangan niya, namatay no, bata pa kayo. Nangalagad, mas Ginoo. Okay lang. Pero antod karong buhi kang edad ni mo, 80 na, badlungon lang gihapon ka. Taas kang kinabuhi, pitaas na yung pagpabadlong. Ganong wala pa ka mamatay, gitagaan pa kang chance sa Ginoo. Amen. Mo di mahadlok mamatay. Ang kadlo ka na itong mamatay tang walay Diyos. Pwede ta manindog. Mga itong topic karong buntaga, ang imong pagkabanhaw, Jesus, akong dakong paglaom. If Jesus, my God, my Lord, my tatay, my friend, kung wala siya mabanhaw, walay pulos akong pagpangalagad. Walay pulos akong pagpastor. Nagyam-yam na kundi sa way pulos ng mga pulong. But because my Jesus, my God, nabanhaw, everything, the word of God that comes out from my mouth, beneficial. Ikaw nga naglingkod karon, namati man ka, wala. If wala mabanaw si Jesus, walay pulos ang imong pagbarog. But because Jesus, nabanaw siya, mapuslano ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Pastor, nag-antos ko, grabe pagsulay sa akong pagpangalagad karon. Ayaw kabala ka, Brad. God will reward you if you will continue serving the Lord. Ay kabala kay ka problema. Problema? Wala na makatiting sa problema sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord.